Hello guys! Welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang ang mensaheng tumutugma sa iyong situation. So, for no contact situation tayo ngayon So be open-minded. Hindi halos dati makaka-resonate. Salamat po sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? So, gagamit tayo ng situation card. Situation oracle card. Okay. Meron kang 10 of Wands reverse, Death reverse, Wheel of Fortune upright, 6 of Wands reverse, 5 of Swords reverse, Page of Swords reverse. So, lahat naka-reverse. Isa lang ang naka-upright dito. Knight of Wands, Queen of Swords, 6 of Pentacles, at itong 10 of Swords. So, merong trash, pretend, single, bounty hunter, love, then wish. So, magbabase tayo sa energy ha. Holding on to love. Isolation is necessary. Online connection. Waiting on love. Still energetically connected. At itong natural authentic feelings. So, totoo yung nararamdaman ha. So, adjust ko lang ng konti. Ayan. So, dito, lumabas to si 10 of Wands reverse at si Death reverse. Kumbaga, meron kang tao dito, na pwedeng meron tong mga dinadalang pagod. Okay? Para bang pagod na siya sa nangyayari sa buhay niya. Sinabayan pa ng kanyang emosyon, So, kung tutusin dito, mabigat yung emosyon ng taong ito dito sa 10 of Wands reverse, or kung ano man yung sitwasyong kinakaharap niya dito, mabigat yon. Pero, may pero, okay? So, ibig sabihin, kahit mabigat yung sitwasyon na kinakaharap ng taong ito, unti-unti naman nararamdaman ng tao na to na kaya niyang dalhin lahat na mag-isa, okay? Para bang siya yung klase ng tao na kapag may mga problema, hindi siya nagsishare, hindi niya sinasabi. Nangyayari dito, inaako niya lahat, okay? Lahat ng mga responsibilidad. So dito, nakikitaan ko rin dito, may part sa kanya na parang ang hirap tanggapin yung pagtatapos ninyo. Okay, may part sa kanya yon. Kumbaga, may bahagi dito sa kanya na parang kumakapit pa rin sa nakaraan. Okay? So, hindi pa siya ganap na nakaka-move on ha hanggang ngayon. Yung iba sa inyo, especially kung meron kang kadiling dito na Aries, Leo, or Sagittarius, okay?
Pero ganun pa man, nagbabase tayo sa energy. Okay? So, dito, no, nakikitaan ko lang dito na itong person mo, para bang meron siyang bagong pananaw dito sa The Wheel of Fortune reverse, no? Para bang may nangyari sa kanya dito na, alam mo yon, yung parang nagtulak sa kanya para makita ba yung halaga mo. Lalo-lalo na nung nawala ka, ha? Para bang ngayon niya na-realize na mahalaga ka pala. Ganun naman talaga eh. Saka nare-realize ng tao kapag nawawala, parang hindi ka na available sa kanya. Dun pumapasok yung realization, ano. Pero ganun pa man, ano, meron dito kang person na or ex, okay? Kung sino man tong taong ito sa buhay mo, no? Para bang nasugatan yung ego niya, okay? Kumbaga, posible, inakala ng tao na to na magiging madali ba yung no contact situation sa inyong dalawa? Pero lumalabas dito, kabaliktaran kasi yung nangyari. Mas nahihirapan siya rito at nasugatan yung ego ng taong ito sa'yo. Okay? So, dito, no, meron akong nakita dito na 5 of Swords and the Page of Swords. So, ibig sabihin, itong person mo or kung sino man tong tao sa buhay mong to, ayaw nito ng ayaw nito ng gulo, lalo-lalo na sa'yo. Ayaw niya ng away, ayaw niya ng kompetisyon about sa'yo kung sino yung mauuna sa inyong dalawa or kung sino yung magmamatigasa sa inyong dalawa. Ayaw niya ng ganun. Kumbaga, itong taong ito, gusto niya nang tapusin yung hidwaan sa inyong dalawa. Okay? Kung ano man yung mga away nyo, ano man yung gulo nyo, gusto na ng tao na to ng kapayapaan kung aari. Ano? Pero, gusto niya yun. Kung tutusin, gusto ng tao na to yung kapayapaan. Okay? Kaya lang, siya yung klase ng tao na pwedeng may pagpipigil na makipag-usap sa'yo. So, ibig sabihin pinipigilan ng tao na to na magparamdam sa'yo or makipag-usap sa'yo. Andun yung pagpipigil dito. Pwedeng meron kang person sa buhay mo na para bang tahimik lang siya. Tahimik lang siyang nagmamasid. Or pwedeng nag-iisip-isip. Okay? Knight of Wands reverse and the Queen of Swords upright. Alam mo, kaya medyo alanganin tong tao na to na kumilos sa'yo. Okay, sa'yo. Kasi, takot siyang magkamali eh. Pwedeng na-reject mo na to. Okay? Para bang takot siyang muling ma-reject mo. Ganun. Pwedeng meron kang nasabi dito na nasaktan yung ego niya, ha, kanina dito. Kumbaga, meron kang person na nasaktan yung ego. Kaya lang dito, no, medyo alanganin siyang kumilos sa'yo. Kasi takot siya na magkamali. Kasi narito ka sa Queen of Swords. Ikaw kasi yung klase ng tao na matatag. Ganun kanya tingnan. Ganun kanya pag-obserbahan, ano. Malinaw kasi yung isip mo, hindi ka madaling mauto, hindi ka madaling madaya. Kumbaga, lumalabas dito na matibay yung boundary na nilalagay mo sa sarili mo. Okay, so comment ka kung ganito ka, yung tipong matatag ka, alam mo yung hangganan mo, may boundary ka sa taong ito, malinaw yung takbo ng isip mo, hindi ka nagpapadala sa emosyon, mga ganun. So, comment ka kung ganito ka. Kumbaga, ramdam ng tao na to na hindi ka basta-basta maaabot ba, hindi ka basta-basta madaling makuha, ganun. Alam mo kasi yung limitation mo dito sa Queen of Swords. So, 6 of Pentacles reverse at itong si 10 of Swords upright. Pero kung tutuusin, nagkakaroon to ng realization dito. Alam niya dito na hindi ba kayo naging balance before? Or hindi siya naging
alam mo yun, patas sa'yo. Pagdating sa relasyon niyo before, dun siya nagsisisi kung paano kanya tinarato, ganun. Pinagsisihan niya yun. Kung paano siya, paano yung pagtatrato niya sa'yo before, pinagsisihan niya yun. Kasi dito sa Ten of Swords, ito yung matinding realization ng taong ito, okay? Para ba nagkaroon to ng matinding realization, ramdam niya yung sakit ng pagkawala at epekto, okay, ng no contact. So, nakikitaan ko dito matindi yung nangyari, no? So, dito, no, sa trash, kumbaga, dito sa trash, discarding and throwing out. Alam mo yun, may sama ng loob eh. Para bang meron tong negative na emosyon na kailangan niyang bitawan. Pwede meron kang person or meron kang kakilala or naging involved sa buhay mo na merong pag-uugali na hirap niyang bitawan yung emosyon na yun, yung negative emotion na yun about sa'yo. Para bang matindi yung sama ng loob sa'yo, ganun. Ito yung kailangan niyang alisan para mahanap niya yung kapayapaan or pwede rin ikaw, masama talaga yung loob mo sa taong ito, okay? So, hindi ko na itataas. So, 310. Embarrass and appearance. Pero kung tutuusin, medyo may hiya to sa'yo. Para bang nahiya tong gumawa ng unang hakbang dahil, alam mo yun, iniisip niya kung paano siya matatanggap. Okay? Kaya parang natathreaten siya doon. Pero dito, sa current status niya, may single. Pwedeng nag-iisa siya or emotional na available. Ngunit itong taong ito, hindi niya, alam mo yun, para bang naging siyang mailap dito eh. Or pwede ring sabihin na hindi niya pinapakita sa publiko na single siya, okay? Pero kung tutusin, ang status ng tao na to, single talaga, pero in public, hindi niya pinapakita na yung totoong status niya. Ganun. Ito lang yung nakikita ko dito. Kasi dito, pwedeng, kung meron kang person na malihim, nakikita ko dito, hindi siya showy eh. Okay? Naipakita yung totally status ng tao na to. Pero, nakikita ko dito, single siya ngayon. So, meron ditong energy ng pagnanais na humabol, okay? So, may chaser dito, no? Para bang gusto kang i-pursue or gusto kang habulin. Gusto niyang habulin yung connection ninyo. Pero dahil merong embarrass dito, nahihiya. Kaya hindi niya magawa ng aksyon. Pero kung titingnan sa love, meron pa rin tong pagmamahal eh. Para bang humanga to sa'yo. Pinapakita ng reading na to na inadore ka niya, hinangaan ka niya. Kung tutusin, gusto ka niya habulin dito eh. Kaya lang dahil may hiya, hindi niya magawa. Ganon. So, nakikitaan ko lang din dito, lumabas tong wish eh. Para bang umaasa pa rin tong tao na to na balang araw, magkakaroon kayo ng pagkakataon na maayos kayong muli, ganon. Umaasam pa rin siya dito, ganon. Kasi dito sa holding to love, meron kasi itong emosyon pa na hindi niya tuluyang bang binibitawan pagdating sa'yo. Para bang pinanghahawakan pa rin ng tao nito yung pag-ibig niya sa'yo. Kaya lang dito, para bang meron ditong dumistansya. Pwedeng merong, para bang pinaghiwalay muna kayo or pinag-distance muna kayo.
Parang binigyan kayo ng pagkakataon na maghilom sa isa't isa, gano'n. Para ba matuto kayo sa mga nangyari or mga pinagdaanan niyo. Pero dito sa online connection ano, puwedeng meron siyang interest na makita yung updates sa isa't isa ninyo or puwede ring, um, tinitingnan ka nito sa social media, through online, social media, Facebook, TikTok, gano'n. Parang tinitingnan niya kung anong update sa'yo, tinitingnan niya kung meron kang ka-connect sa online, kung single ka, gano'n or mer yung bang tipo na taken, mga gano'n. So, nakikitaan ko dito nangangahulugan na gusto nito makasigurado bago 'to gumawa ng hakbang kasi mamaya taken ka na, eh, okey? So, meron ditong waiting on love. Merong energy dito na puwedeng naghihintay muna or nagninilay-nilay bago siya kumilos. Kaya dito sa online connection tinitingnan niya muna para bang naninigurado muna baka mamaya meron ka ng iba or hindi ka na single, ganyan. Pero kung titingnan dito sa still energetically connected, pakiramdam ng tao na 'to, konektado pa rin kayo sa isa't isa. Okay, emotional ha, emotionally, konektado pa rin kayo sa isa't isa. Feel niya, para bang nafi-feel ka niya, napi-feel mo siya. Pareho kayong nararamdaman pa rin ng isa't isa. Kumbaga dito sa natural, authentic feelings ano, para bang ito yung damdamin na ipinapakita niya energetically na masasabing totoo at hindi pilit yung inyong pagmamahalan ano. Para bang authentic yung naramdaman niya sa'yo, gano'n. Kung ipagbabasihan ano, kung tatanungin 'tong tao na 'to na minahal ka ba niya, parang gano'n. Halimbawa may nagtanong sa taong ito, minahal mo ba siya or ikaw? Masasabi niyang oo dito kasi hindi naman, para bang masasabi niyang authentic yung naramdaman niya sa'yo, gano'n. So, nakikitaan ko lang dito ano, matindi yung realization ng tao nito. Bit-bit pa rin yung damdamin niya rito, okay? Pagkatapos ng no contact ninyo. Kumbaga, lumalabas dito, nagsisi siya. Lalong-lalo na nung nawala ka. Ayun, kaya medyo chine-check ka nito sa online, ina-update kung taken ka ba or single ka ba bago siya gumawa ng hakbang, okay? Kasi ngayon niya napatunayan na totoo pala yung nararamdaman niya sa'yo. Gano'n, okay? Ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.